Attorney, paki-explain lang po kung bakit nandito kayo. Alright, let's go. Magandang tanghali po sa ating lahat. Naparito po kami sa Office of the Ombudsman para isumite ang kopya ng pinirmahan at notaryadong affidavit ng mga 18 na dating sundalo. At uulitin ko, 2 ang dating konektado sa Philippine Army at 16 ang dating Philippine Marines. Isinumite po namin sa Office of the Ombudsman dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan. Hindi po pwede po sa DOJ, lalo na hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Sir, sinong inirereklamo ninyo? Ano po yung reklamo inihain ninyo? O nirefer nyo lang ito para imbestigahan ng Ombudsman? Okay, nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang Ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Attorney, mga ilan po yung nakalagay doon sa ni-refer nyo dito na complaint para po dito sa nakalagay dito sa Sino, sir? Okay, nakapangalan, bibigyan namin kayo ng kopya ng affidavit, no? In soft copy lang kasi medyo marami, no? Ilan doon ang mga senador parang 7 at ang mga congressmen ay 26, no? At maliban diyan, may mga ibang opisyal ng gobyerno katulad nung taga Bucor, taga Department of Agriculture at sa ngayon yun ang maalala ko. Nagkaroon po ba ng error dito sa affidavit? Can you clarify that, sir? Noong ginawa ko kasi itong affidavit para sa kanila, base sa kanilang salaysay, ang nabanggit kasi nila, yan si Congresswoman De Lima, no? Isa-isa. At I think mga 10 beses na ni-review nila, no? Every week, bumabalik ako sa kanila, binibigyan ko sila ng draft, etc. Ngayon, si Congresswoman Laila De Lima ay nakikita kasi na nakikipagtulong sa Unit Town 8 sa Polo Club Townhouse sa Forbes Park. At yung mga pumirma sa affidavit, sila kasi yung naghahanda ng pera, sila yung nagdadala, sila rin yung nagbabantay, no? At bago ang meeting, dinadala sa loob ng meeting place. At makikita nila na yung bitbit nilang mga bagahe na may pera, paglabas ng mga nagmi-meeting doon ay bitbit na rin nila ang kaparehong paper bag o kaleta man yan. At isa si Congresswoman Laila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Pero earlier sa mga napapag na nasa listahan, tinatawag nila na sinungalingan, hindi totoo, at meron pa nagsasabi wala raw kredibilidad itong na mga hawak ninyo ng 18 na to lahat, attorney. Normal po na yan ang sabihin ng mga naaakusahan. Katulad din po noong PDAP scam noon, na ganyan din ang sinasabi ng mga
mambabatas natin na pineke ang firma ko, walang kredibilidad si Bel Harloy. Normal po yun na depensa nila. Kaya po minarapat namin na idulog ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang Office of the Ombudsman, dahil ito lamang ang pwedeng magsagawa ng isang investigasyon. Pero Sir, nababanggit si Ombudsman dun sa mga, may ganun ba na nababanggit si Ombudsman pagkatapos kay Ombudsman pa kayo nagpunta? Oo, nabanggit si Ombudsman na Remulla dahil sa bahay niya nagkaroon ng isang meeting ang mga taga-ICC. Dahil ang obserbasyon po namin, lahat ng places, lahat ng lugar kung saan nagmi-meeting ang mga ICC investigators ay mga pribadong lugar. No? Wala naman silang pinuntahang public office eh. Kaya sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Diba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. So inirereklamo nyo rin si Ombudsman? Well, makikita niya doon na actually nakikipag-usap siya sa ICC. Siya ang alter ego ng presidente at ang official statement ng Malacanang is that the government of the Republic of the Philippines will never cooperate with the ICC. And yet you have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sir, ano pong violation nun? Ano pong violation ng pakikipag-usap niya? From then Secretary Remulla cooperating with ICC, anong prohibition? You know, if you look at Republic Act 3019, if you cause undue damage to a person, Ano pong undue damage ang nakakos niya by talking with the ICC? well, I will not tell you now the possible connection. Kasi merong kidnapping silang kinaso yung pamilya ni Duterte. Di ba? Merong pending case na kidnapping. There is what we call conspiracy or collusion. Kaya ayoko munang magkomento dyan. Sir, may nagpopondo raw sa inyo. Meron daw nasa likod ninyo, kaya kayo kumikilos ito. Ano po sagot nyo dito, attorney? Katulad ng sasabihin ko kanina pa, normal na akusahan nila ako ng kung ano-ano. May nagpondo sa akin. Pwede rin namang ilabas nila yung ebidensya nila na ako ay pinopondohan. I can open my bank account, you can inspect it, anything. Welcome tayo. Sir, yung pera, Senator Ping Lacson, na hindi daw yung amount, parang hindi siya accurate kasi kung sinasabi na sa national budget, parang Ang sinasabi ni probability ng amount na sinasabi. Okay. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan. Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming goss dyan. Okay, at makikita nyo naman, kahapon lang naglabas ng statement si Congressman Erice na di umano yung 2 billion na confidential fund ng customs ay kinuha daw ng ating presidente, no? So maraming pwedeng panggalingan. Halimbawa, yung aligasyon na yung Bucor chief ay nagdala ng pera kay Saldico, no? Hindi naman yun galing sa flood control. And even assuming na flood control lang, ang total niyan mga 1.3 trillion ang flood control fund, 1.3 trillion. Kung makita nyo yung sa PDAF scam, 60 to 70% ang kinukuha ng mga mambabatas. Kaya yung sinasabi niya, 70% ng 1.3 trillion is about 800 billion. That is accurate. Kasi nga, binase ko yung statement ko na yan dahil 3 hanggang 4 na beses ang mga
dating sundalo na ito, ang sinasabi nila na nagde-deliver sila sa Forbes Park 3 to 4 times a week at hindi bababa ng 20 na bagahe kada delivery. At Sir, ganito na lang, makumplete na lang sir, may pera. Pera to ni Zaldico na pinambabayad Yes. sa mga politiko para Yes. Galing- anong gagawin? hindi ko po alam. What Walang is sinasabi. your allegation? Kasi di ba sir, sabi nyo, pera ni Zaldico, ginagawang bribe sa mga public officials, para saan? Wala po kaming sinasabing bribery ha. Ang sinasabi ng affidavit nila ay nagbibigay ng pera si Saldico sa mga government official na ito. Para saan po? Para Kaya, saan daw po yung pera? Pag makikita po ninyo yung referral po sa ombudsman, there is a possible violation of RA 3019 at saka 6713. At ang klaro na sinabi po, maaaring makita rin ng ombudsman kung mag-investiga later na pwedeng may violation sa malversation at saka bribery. Bakit sila bibigyan ni Zaldico ng pera? Itong mga tao. Yun po ang lalabas sa investigasyon. Attorney, ano yung naging vetting process natin para dun sa mga statement? Ilang buwan? Ano yung mga naging challenge? Okay, may mga kinausap akong ibang kasamahan nila na sa ngayon ay yung iba ayaw nilang lumabas, no? At nagbigay pa nga sila ng mga litrato maliban sa binigay sa akin ng mga 18 na ito, ay may iba pa silang ibinigay sa akin ng pati dokumento. Yun ang vetting process na ginawa ko. At nag-umpisang makausap ko sila October pa lamang, no? So November, December, January lamang po sila nag-decide na gusto nilang ilabas ang kanilang nalalaman dahil po sa isang insidente na dinamdam nilang lahat. Meron silang isang kasamahan na namatay ang kanyang apo sa ospital, 2 years old. Dahil walang maibigay na gamot yung hospital sa apo niya. At namuni-muni niya na ang dahilan na walang pondo ang ating mga ospital ay dahil nga ninanakaw ang pondo. Sir, sabi niyo po nung press ko na magkakaroon kayo ng mga paglalatag ng mga ebidensya bukod dun sa pictures tsaka sa statement ng mga marino. Ano po yung bagong ebidensya na inilatag niyo sa referral po ngayong umaga? Okay, itong nasa affidavit kasi nila, ang tinatawag namin dyan ay allegation of ultimate facts, no? Ultimate facts. Pagdating po ng investigasyon ay doon lalabas yung mga specifics, yung mga details, yung mga detalye. Okay? Okay po, thank you so much. Thank you, Attorney. Salamat po. Basta sir, hindi kayo yung complainer. So are just the lawyer of the complaint. Ang pwede rin naman ako pag nag-investiga sila. Pwede yun. Wala ka pong Referral ito. Okay, so okay. So sir, hinahin natin ang affidavit ng mga marines para imbestigahan ng ombudsman. Tama. Malinaw. Gawin nila yung lahat. autopropyo na trabaho nila. Malinaw. Kasi kung maalala nyo, kahit anonymous complaint, Pwede yun eh. Thank you sir. Meron by 18 Marines po yun. Yung Asan yung pagkain natin? bibigyan nyo ba kami Yun ng pa rin ba yung kopya? number nyo? Yun pa rin ba yung number nyo? Attorney, yung magpadala po kami sa inyo. yung kopya, Attorney. Thank you na po. Hi. Thank you. Thank you.